A separate case of parricide will be filed against a Bohol official accused of killing his wife and threw her body to the sea. Bohol Provincial Board member Rey Nino Boniel and 6 others will face serious physical injury and kidnapping cases. The victim, Gisela Boniel, was the incumbent mayor of Bien Unido Town and wife of Rey Boniel. Central Visayas Police Chief Noli Talino described what happened. At nagkaroon ng konting pagtatalo, binaril ni board member Boniel daw at tinalian ng net, sinabitan ng bato at saka hinulog doon sa dagat. The victim was a former commercial airline pilot before she entered politics last year. Nag-breakdown si Bohol Board Member Nino Boniel nang arestuhin ng mga pulis at umamin sa brutal na pagpatay kay Mayor Gisela Boniel ng Bien Unido, Bohol. Napagalaman kay PNP Region 7 Director Chief Superintendent Noli Talino na umiyak na nagtapat ang board member sa pagpatay sa misis matapos itong damputin batay sa testimonya ng mga nakakita sa ginawa niyang krimen. Kasama sa mga nagturo kay board member Boniel sa mabigat na krimen ang mag-inang kaibigan ng mayor, ang bangkero at pinsan ng suspect na si Riolito Boniel. Itinuro ni Riolito ang spot sa dagat kung saan itinapon ang bangkay ng mayor na nakatali ng lambat at may pabigat na bato. Ito ba yung sinasabi mo? Meron kang connection! I'll bring you down! Hindi mo ako napaligpit! Yan ang pagkakamali mo! Gigil na gigil si Angela Leyson nang makaharap si Bohol Board Member Nino Rey Boniel sa PNP Regional Intelligence Division. Pinatay daw kasi ng opisyal ang misis na si Bien Unido Mayor Gisela Boniel na matalik na kaibigan ni Leyson. Siya ang suspect! Yan si Nino Rey Boniel! Ano ngayon? Kwento ng ginang, Miyerkules ang samahan niya ang alkalde sa Tagbilaran City para mag-file ng annulment laban sa mister. Nagpunta rin daw sila sa tanggapan ng Commission on Audit para ireklamo ng graft and corruption ng asawa, kaugnay na higit 2 milyong pisong halaga ng proyektong hindi na ipatupad sa bayan. I saw the list. I asked her, bakit mo pinapakialaman yan? It's not yours to answer. It's the previous administration. Hindi na niya dinitali, tumahimik siya. Pagkatapos ito, pinilit daw si mayor ng staff niyang si Wilson Hulyar na bumalik sa Bien Unido dahil marami raw siyang kailangang pirmahan. Nang makarating sila sa bayan kinagabihan, dumiretso sila sa dive camp para magpahinga. Mula raw kasi nang magkaproblema ang mag-asawa, hindi na umuwi ang alkalde sa kanilang bahay. Matagal na silang may alitan ng asawa niya. She really wants to leave. Okay, dahil ginagamit lang siya with the position that she has. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, pinasok daw sila sa kwarto ng nasa 6 na lalaki, kasama si Rey Boniel. Pinagtatadyakan daw ng mga ito si Leyson, binalot ng duct tape sa muka at tinaser. Tutuluyan daw dapat siya ng mga lalaki, pero nagmakaawa si Mayor Boniel sa kanyang mister na huwag idamay ang kaibigan na kasama rin noon ang minor de edad na anak. Sinuntok siya sa tiyan. And said, in please, no please, in please. A couple of times, please. And then, he went back to me, please, spare Lala. Iyang anak na sa kabilang kwarto. Hindi na nakapaglaban si Leyson ng tangayin ni Rey Boniel ang misis. Pagsumbong sa mga polis, tsaka niya nalaman na patay na ang alkalde. So from Bien Unido, sinakay sa bangka, then along the way, going to Cebu. Accordingly, binaril siya at hinulog sa dagat. Hindi naman daw pumalag si Rey Boniel ng imbitahan ng mga polis. It's not true. It's not true. It's not about that. Iba pa raw ang itinuturo niyang suspect nung una, pero umamin din ang may lumabas sa ibang witness. Nung nag-uusap kami, nag-breakdown siya sa iyak-iyak kung si Mayor ay palaging nag-believe at nag-a-abroad. Napapabayaan na yung munisipyo, and then malaking utang. Merong third party na boyfriend itong si Mayor Boniel. Naharap sa kasong parricide si Rey Boniel habang tuloy pa rin ang paghahanap sa mga labi ng alkalde. Ayaw in! And then they were about to kill me. Ayaw sila alay na iyang anak sa pikas kwarto. Ayaw sila alay na iyang anak sa pikas kwarto. And then she was saying, kumusaba na hipusa na. Kumusaba na hipusa na. Ayaw in. And then they teasered me. Almost half na ko. I could see the silhouette.
I could see his black dahil open yung ilaw sa CR. I could see them pinching me. Talagang kailangan patulugin ako. I was half awake but I could see them moving, duct taping him. I could see si Inin, sinuntok siya sa tiyan. And said, "In, please, no, please, in, please." A couple of times, please. And then, you went back to me, please, spare Lala. Iyang anak na sa kabilang kwarto. And then, all of a sudden, I fainted. Kasi hindi na ako makahinga. And then, yung isang pumasok sa kwarto, ginanon yung duct tape. Nakahinga ako. It was almost 10 minutes bago ako nakatayo. I was half naked. Wala na akong panty. I told the perpetrator, please get my undies, it's there. Tinulungan akong tumayo. Sabi sa akin, wala kang pakialam dito. It's between mag-asawa. I said, oo nga, kausapin lang ng maayos. Kaya nga ako nandito. This is Bien Unido. Kung anong gawin niyo sa amin, wala naman kaming kalaban-laban. Dagat. Ang bahay dito, ang lalayo ng agwat. When you go to Bien Unido, ang pagitan ng bahay, sobrang layo. Halos walang ilaw. Okay? So I just played along. I told them, kung sasabihin lang naman ako, ibibigay ko dahil asawa niya yan, okay? But hindi ko all along. Akala ko, kukunin lang niya. Akala ko ganun lang. 3 hours kaming bumiyahe dahil dapat bagalan. I had to play along with them that I'm on their side. Nakapusas ako. Ang anak ko, pinasit down nila sa akin. Kinuwentuhan kami. Doon ko nalaman na yung katabi ko was working for the family of Boniel for 30 years. For 30 years, sabi nila sila daw ang umaayos at lumiligpit kung sino man ang dudungi sa pangalan ng honorable nila. Pwede kami magbati. Kailan ito nangyari? This happened June 7, 2 o'clock in the morning. 2 o'clock in the morning. Ma'am, nung ginangay na kayo, dinala na kayo sa sasakyan, kasama si Mayor? Hindi siya kasama. Sinipunda Hindi siya kasama. When I went there, daan-daan akong lumabas kasi hindi dapat mag-ingay. Kung hindi mag-iingay kami, nakatutok sa akin yung 9mm. Alam ko dahil ang husband ko is police. Alam ko itsura ng 9mm. Yung isa was a stout guy na may dala ng parang using maliit. Siya ay yung gumising sa anak ko. And then nung palabas na kami, may nakita akong pick-up na humarurot. I believe doon sa kay si Mayor Giselle. Sabi nila, because I don't know the cars, hindi ko alam kung ano yung mga kotse nila doon. But says na, one of the best friend of Giselle as well, said na, yan yung service ni Inin. Nung umalis na, nandoon na, nakaposas. Okay, tapos nakaano pa ng duct tape. Hindi ako makapagsalita. Ginanon ko lang ang duct tape. Sabi ko, hindi ako sa inyo. I will cooperate. Okay, huwag niyo lang akong saktan. And then my son. Pinalabas nila ang son ko dito. My son thought na nire-rescue kami. It's because we were talking about something. And then, nagulat na lang siya dahil nakaposas ako. I told him just to shut up kasi hindi makaintindi ng Bisaya yan. Tagalog or English lang. So, nung nilabas kami sa kwarto, nakita mo, putang ina mo, gago ka! Gago ka! Siya ang suspect yan, si Nino Ray Boniel! Ano ngayon? Ang ina mo, maliit na tao lang ako? So how true ang allegations niya, sir? Ha? Board, nakay idea ka pwede daw si Mayor? Ha?
I have no idea.